Malamig ang hangin, pero mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang kahon na puno ng mga alaala. Sa loob nito, nandyan ang mga litrato namin, mga tiket sa sine, at mga sulat na siya mismo ang sumulat. Para sa pinakamahal kong babae, sabi sa unang linya ng isa. Pero ano ba ang halaga ng mga salitang yon kung sa huli, hindi naman pala ako ang mahal niya? 7 taon. 7 taon kong ibinigay ang lahat sa kanya. Walang araw na hindi ko sinikap na mapasaya siya, na iparamdam sa kanya na ako ang tamang babae para sa kanya. Ako ang nagluluto ng paborito niyang adobo tuwing hapon, kahit pagod ako sa trabaho. Ako ang gumagawa ng mga sorpresa tuwing kaarawan niya, kahit minsan nakakalimutan niyang batiin ako sa akin. Ako ang sumakay sa kanyang mga pangarap, kahit na minsan ay naiwan akong nakatunganga habang siya'y abala sa sariling mundo. Pero hindi ko inisip na mali iyon. Mahal ko siya, kaya tiniis ko ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, darating ang araw na makikita niya ang halaga ko. Darating ang araw na siya mismo ang magyayaya sa akin na maglakad sa altar, na siya ang magsasabing, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Naalala ko pa noong una niyang binanggit ang salitang kasal. Nasa parke kami noon, nakaupo sa damuhan habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Lumapit siya sa akin. Hawak ang isang bulaklak na pinitas niya mula sa kung saan. Pangarap ko, anya, na magkaroon ng simpleng kasal sa tabing dagat. Ikaw ang gusto kong makita sa altar. Suot ang puting bestida. Napaiyak ako noon. Akala ko, iyon na ang simula ng pangarap naming dalawa. Akala ko, iyon na ang patunay na mahal niya ako sa parehong paraan na mahal ko siya. Pero minsan, ang mga salita ay parang hangin lamang. Dumadaan, naririnig, pero nawawala rin. Kaninang umaga, tumawag ang isa sa mga kaibigan ko. May tono siyang nag-aalangan, pero diretso pa rin ang sinabi niya. May balita ako, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Si Leo, may kasal na. Natawa ako sa una. Paano ba naman? Ako ang babaeng mahal niya. Ako ang babaeng kasama niya sa lahat ng hirap at saya. Ako ang babaeng kinakausap niya tungkol sa mga plano niya sa hinaharap. Ako ang babaeng binigyan niya ng singsing. Hindi man pang-engagement, pero simbolo ng pangako raw namin sa isa't isa. Paano magiging totoo ang balita? Pero habang nagsasalita ang kaibigan ko, unti-unti akong nawala ng lakas. Sinabi niya ang pangalan ng babae. Isang pangalang pamilyar, pero hindi ko kailanman binigyang pansin. Si Mara. Ang Mara na kaibigan niya mula kolehiyo. Ang Mara na minsan nang tinawag niyang magaling makisama. Ang Mara na palaging nasa mga litrato nila sa social media. Pero laging may caption na, kaibigan lang. Kaibigan lang. Napapikit ako. Pilit iniisip kung saan ako nagkamali. Hindi ko makita. Hindi ko maramdaman. Ang alam ko lang, masakit. Masakit ang katotohanan na kahit ibinigay ko ang lahat, may iba siyang piniling mahalin. Tumayo ako mula sa kama. Bitbit ang kahon. Binuksan ko ang bintana at mula roon, kitang-kita ko ang kalangitan na tila nagbibiro sa akin. Ang araw ay maliwanag, pero para sa akin, madilim ang mundo. Isa-isa kong inilabas ang mga laman ng kahon, hinayaan ng hangin, natangayin ang mga papel, mga litrato, at mga piraso ng pangarap. Ang huling piraso na hawak ko ay ang singsing na binili niya para sa akin noong anibersaryo namin. Pangako, sabi niya noon, na ikaw ang pipiliin ko kahit anong mangyari. Ibinagsak ko ito sa sahig. Naririnig ang tunog ng metal na tumama sa kahoy. Pero hindi pa yun sapat. Kinuha ko ito. Tumakbo palabas ng bahay at itinapon sa ilog sa likod ng bakuran. Nakita ko itong lumubog na parang puso ko. Unti-unting nawawala. Unti-unting nilalamon ng malamig na tubig. Pagbalik ko sa bahay, nanginginig ang mga kamay ko. Pero ang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa akin ay hindi kung bakit niya ako iniwan.
Ang tanong na paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko ay, bakit ko hinayaan ang sarili kong umasa? Bakit ko hinayaan ang sarili kong maniwala na sapat ako? Sa huling pagkakataon, binuksan ko ang telepono ko. Isa-isang iniscroll ang mga huling mensahe niya. Walang paalam, walang paliwanag. Ang huling mensahe niya ay noong 1 buwan pa, isang simpleng salamat sa lahat na hindi ko binigyan ng malalim na kahulugan noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Iyon na pala ang paalam. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang notification na sumulpot sa screen. Isang bagong mensahe mula kay Leo na may kasamang larawan. Sa larawang iyon, suot nila ni Mara ang parehong damit pangkasal na sinabi niyang pangarap niya. Isang simpleng seremonya sa tabing dagat. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang caption sa mensahe. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero sa Mara ko, natagpuan ang totoong tahanan. Nabitawan ko ang telepono. Ang tunog nito nang bumagsak sa sahig ay parang tunog ng lahat ng pangarap kong tuluyang naglaho. Pagkatapos ng mga buwan ng pag-aasam, dumating din ang araw na pinangarap ko. Isang gabi ng Abril, nagising ako sa tunog ng teleponong tumatawag. Si Dennis iyon, ang lalaking pinanghahawakan ko ang pangako, ang lalaking iniukol ko ang lahat ng oras, emosyon at sarili. Pwede ba tayong mag-usap bukas? Tanong niya. Tila may bigat sa boses. Agad akong tumango kahit hindi niya ako nakikita. Oo, anong oras? Pupunta ako kahit saan. Magkahalong kaba at pananabik ang bumalot sa akin. Sa wakas, ito na siguro ang simula ng pangarap kong kasal. Sa isip ko, baka magpo-propose na siya. Napangiti ako habang iniisip ang posibilidad, ang singsing na isusuot niya sa akin, ang seremonya na bubuo sa aming pangarap na pamilya. Kinabukasan, nagkita kami sa isang paborito naming kainan. Hindi ko napigilan ang sarili kong mag-ayos ng maigi. Isang bestida na siya mismo ang pumili para sa akin noong nakaraang buwan. Ang buhok kong inayos para magustuhan niya. Ang ngiti kong inihanda para sa pagkakataong ito. Ngunit pagdating ko, kakaiba ang pakiramdam. Hindi siya ngumiti nang makita ako. Hindi siya tulad ng dati, na agad akong yayakapin o tatawanan sa maliliit na bagay. Ang mga mata niya ay tila puno ng alanganin, na parang may isang bagay siyang pilit na itinatago. Dennis, anong problema? Tanong ko. Kahit ramdam kong may sagot na ako sa tanong na yon, nagpalipas siya ng ilang segundo bago nagsalita. May gusto akong sabihin sa'yo, pero sana maintindihan mo. Parang biglang bumagal ang oras. Ang bawat segundo ay tila isang malakas na dagok sa puso ko. Siya na ang pinili ko, sabi niya. Halos pabulong, ngunit sapat upang basagin ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat intindihin. Sino ang siya? Sino ang babaeng kinuha ang lugar ko? Ang babaeng naging dahilan kung bakit biglang nag-iba ang takbo ng lahat. Sa harap ng aking pagkalito, ipinagpatuloy niya ang paliwanag. Siya ang matagal ko nang gusto. Alam kong masakit ito, pero hindi ko na kayang itago sa'yo. Pinilit kong mahalin ka, pero hindi ko kayang maging totoo sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko yon tatanggapin. Pinilit niyang mahalin ako? Bakit, Dennis? Hindi ba sapat ang lahat ng binigay ko? Hindi ba sapat ang mga gabing naghintay ako para sa'yo? Ang mga sakripisyong ginawa ko para matanggap mo ako? Hindi ba sapat ang pag-asa kung ikaw ang magiging katapat ng altar sa araw ng kasal? Hindi mo ba ako mahal? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang mga salitang hindi na niya kailangang sabihin. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako kayang mahalin. Ang bigat ng bawat salita ay parang mga punyal sa dibdib ko. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko siya bibigyan ng ganong karangalan. Tumayo ako. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Kahit parang mababasag ako anumang sandali. Sinayang mo ako. Sabi ko, diretso ang tingin sa kanya. Sinayang mo ang lahat ng ibinigay ko. Pero alam mo ba, mas sinayang mo ang sarili mo. Hindi siya kumibo.
Hindi rin siya tumingin sa akin. Parang wala akong halaga. Parang isa akong bagay na itatapon kapag hindi na kailangan. Lumabas ako ng kainan na yon. Nilabanan ng bawat patak ng luha. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang ay hindi ko na kayang bumalik sa buhay na dati kong ginagalawan. Hindi ko na kayang umasa. Pag-uwi ko, nagkulong ako sa kwarto. Ang mga larawan namin na nakasabit sa dingding, tinanggal ko. Ang mga regalong ibinigay niya, iniligpit ko. Pero ang sakit, nananatili. Ang mga tanong, paulit-ulit sa isip ko. Paano nangyari ito? Paano ako naging ganito? Isang babae na ibinigay ang lahat, pero iniwan pa rin. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi ako ang problema. Ako ang taong nagmahal ng totoo, nagbigay ng walang pag-aalinlangan. Pero siya ang taong hindi kayang makakita ng halaga sa akin. Ang taong hindi kayang tapatan ng pagmamahal na ibinigay ko. Isang linggo ang lumipas, at sa gitna ng pagdalamhati, may isang mensahe akong natanggap mula sa isang kaibigan. Isang larawan. Si Dennis nakangiti, hawak ang kamay ng isang babae. At sa likod ng larawan, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pamilyar na mukha. Ang babaeng pinili niya. Ngunit ang mas nakakagulat, ang babaeng iyon ay kaibigan ko. Ang babaeng iyon ang tinulungan ko noong siya'y nagkaproblema. Ang babaeng inalagaan ko nang siya'y nagkulang sa sarili. Ang mundo ko ay tuluyang gumuho. Hindi lang ako iniwan, niloko ako. Hindi lang niya ako sinaktan, inagawan niya ako ng tiwala. Napaupo ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkabigo. Paano ko siya minahal ng ganito? At higit sa lahat, paano ako naging bulag sa lahat ng ito? Ang gabi ng kasal niya ay ang gabi ng pinakamalaking pagkawala ko. Nakaupo ako sa sulok ng reception hall, halos hindi na makita dahil sa liwanag ng mga chandelier at saya ng mga bisita. Nakaipit ang isang baso ng champagne sa pagitan ng dalawa kong daliri, ngunit ni hindi ko magawang tikman. Ang bawat tunog ng halakhak, ang bawat pag-awit ng banda, ang bawat pagkalansing ng mga kubyertos ay parang mga kutsilyong tumatarak sa puso ko. Siya ang nasa gitna ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit ang buong lugar ay nag-uumapaw sa liwanag at musika. Pero hindi ako ang dahilan kung bakit siya nakangiti. Habang pinapanood ko siya, napansin ko ang bawat galaw niya. Ang paraan ng paghawak ng kamay niya sa kamay ng babaeng pinakasalan niya. Ang pagyakap niya sa babaeng yon na tila ba hindi niya kailanman kayang bitawan. Ang mga mata niyang punong-puno ng pag-ibig na, sa ilang taon, umaasa akong para sa akin. Pero ngayong gabi, malinaw na malinaw. Hindi kailanman naging akin ang puso niyang iyon. May bumati sa akin, isang kakilala, siguro'y isang bisita na hindi ko maalala kung paano ko nakilala. Ang ganda ng kasal, ano? Sabi niya, hindi alintana ang panginginig ng labi ko. Tumango lang ako, pilit na ngumiti, kahit walang tunay na saya sa loob ko. Hindi ko alam kung napansin niya ang lungkot sa mata ko, pero sandali lang ang usapan namin bago siya muling naglakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa sulok, sa harap ng katotohanan na pinilit kong kalimutan, pero hindi ko matakasan. Noong mga panahong kami pa, o hindi ko alam kung kailan ba talaga naging kami, binigay ko ang lahat. Hindi lang oras o lakas, binigay ko ang puso ko, ang buong pagkatao ko, pati na ang mga pangarap ko. Siya ang sentro ng mundo ko. Ang bawat desisyon ko, ang bawat hakbang ko, ang bawat pangako ko ay para sa kanya. Naaalala ko pa ang araw na sinabi niyang gusto niyang mag-abroad, maghanap ng mas malaking oportunidad. Kahit masakit, tinulungan ko siya. Ako ang naghanda ng mga dokumento niya. Ako ang naghanap ng mga koneksyon para sa trabaho. Umiyak ako sa gabi habang binabalikan ang bawat paano kong sa isip ko. Pero hindi ko siya pinigilan. Mahal ko siya, kaya tiniis ko. Nung bumalik siya mula sa ibang bansa, masaya ako. Akala ko, ito na ang pagkakataon namin. Akala ko, ito na ang simula ng pangarap kong kasal, ng pangarap kong pamilya kasama siya.
Pero hindi ko alam, sa pagbabalik niya, may dala siyang ibang kwento. Isang kwento kung saan hindi na ako ang bida. Isang kwento kung saan may ibang babae. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Hindi ko rin alam kung paano. Ang alam ko lang, unti-unti siyang nawala sa akin. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi na siya tumitigil sa bahay para maghapunan. Hindi na niya ako inaabutan kahit mga simpleng bulaklak na dati niyang ginagawa. Sa halip, naririnig ko na lang ang pangalan ng babaeng yon sa mga kwento ng ibang tao. Sa mga kwento kung saan mas masaya siya, mas buhay siya, mas siya. Hanggang sa dumating ang imbitasyon, isang piraso ng papel na puno ng mga magagarang font, ang pangalan niya, ang pangalan ng babaeng yon, at ang petsa ng kasal. Hindi ko alam kung bakit niya ako inimbitahan. Siguro, para ipakita na masaya siya. O siguro, para patunayan na tapos na ang lahat sa amin. Pero sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit ako pumunta. Siguro, umaasa akong makikita ko sa mga mata niya ang pagsisisi. Siguro, gusto kong makita kung ano ang mayroon ang babaeng iyon na wala ako. Pero ngayong gabi, habang pinapanood ko silang sumasayaw sa gitna ng ballroom, natatawa ako sa sarili ko. Paano ko nga ba naisip na kaya ko itong tiisin? Paano ko nga ba naisip na kaya kong makita siyang masaya kasama ang iba? Ang sakit ay parang alon na hindi tumitigil sa pagbugbog. Hindi ko na kaya. Tumayo ako. Iniwan ang baso ng champagne sa mesa at naglakad papunta sa labas. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa akin. Tahimik ang paligid. Walang musika, walang tawanan. Walang sinuman na magtatanong kung bakit ako umiiyak. Dumukot ako ng sigarilyo sa bulsa ko kahit hindi naman ako naninigarilyo. Sa pagkakataong yon, gusto ko lang ng kahit anong bagay na makakalimutan ko ang sakit. Pero bago ko pa ito masindihan, may boses na tumawag sa akin. "Bakit ka nandito?" Tanong niya. Si Mark, oo, siya. Siya ang lumapit. Hindi ko alam kung paano niya ako nakita o bakit niya ako sinundan. Pero narito siya, nakatayo sa harapan ko, nakasuot pa rin ng tuksedo na suot niya sa kasal. "Dapat nasa loob ka," sagot ko. Pilit na inaayos ang boses ko para hindi niya marinig ang panginginig nito. Hindi siya kumibo. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Parang may nais siyang sabihin, pero hindi niya magawang magsalita. Sa isang segundo, naisip ko, baka ito na ang hinihintay ko. Baka ito na ang sagot sa lahat ng tanong ko. Ang paliwanag kung bakit siya nawala. Ang pag-amin na nagkamali siya. Pero bago pa ako makapagtanong, may narinig akong tawag mula sa loob. "Mark! Baby, hinahanap ka na nila." Ang boses ng babaeng yon, malambing, puno ng tawanan. Napatingin siya sa akin at sa isang segundo, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pero mabilis din itong nawala. Tumalikod siya, naglakad pabalik sa loob, iniwan akong mag-isa sa dilim. Sa huling pagkakataon, napatunayan ko, kahit sandali, kahit saglit, hindi kailanman ako ang pipiliin niya. Hindi ko akalain na ang isang gabi ay kayang baliktarin ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Isang gabi lang at nagising akong tila iba na ang mundo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Pagkatapos ng ilang linggong pag-aayos para sa nalalapit naming engagement party, pakiramdam ko ay buo na ang puso ko. Nakikita ko na siya sa altar. Suot ang kanyang itim na tuksedo. Nakangiti habang papalapit ako sa kanya. Sa isip ko, ito na ang tamang panahon. Sa wakas, ang mga tao ng pag-aalaga, pag-unawa at pagmamahal ko sa kanya ay magbubunga na. Ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ng oras na inilaan ko para siguraduhing masaya siya. Sa wakas, magiging kami na. Pero ng gabing iyon, may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o sa bigat ng trabaho niya, pero parang may kung anong alon ng sigalot sa pagitan namin. Tinawagan niya ako ng hating gabi, isang tawag na hindi ko inaasahan. Sa telepono, ang boses niya ay mabigat, malamig. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya.
Sinubukan niyang itago ang pag-aalangan sa kanyang tono. Ngayon ba? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang kaba. Oo naman, anong problema? Hindi siya sumagot agad. Naririnig ko ang malalim niyang paghinga, tila may dinadalang mabigat na pasanin. Nang magkita kami sa isang parke malapit sa bahay niya, malamig ang hangin at bawat hakbang ko papunta sa kanya ay tila nagdadala ng hindi maipaliwanag na bigat. Nang makita ko siya, nakaupo siya sa bangko, nakayuko, hawak ang cellphone niya. Hindi niya ako agad nilingon. Anong nangyayari? Tanong ko. Pinilit kong gawing kalmado ang tono ng boses ko. Pero sa loob, parang may bagyong nagwawala. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya. Ang mga mata niya, mga matang matagal ko nang minahal, ay puno ng lungkot. Hindi ko pa man naririnig ang sasabihin niya. Alam ko na. Alam ko na. Pero ayaw kong tanggapin. Hindi ko na kaya. Sabi niya, mabagal. Bawat salita ay parang punyal na tumatama sa puso ko. Hindi kita kayang pasayahin sa paraang gusto mo. Napaatras ako. Parang sumabog ang mundo ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na inuunawa ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. May iba na akong mahal. Diretsahan niyang sinabi. Hindi man lang nagdalawang isip. Matagal na. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, pero hindi na tama ito. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong bumagsak sa lupa. Ang lakas ng hangin, ang lamig ng gabi. Hindi yon sapat para tabunan ng sakit na nararamdaman ko. Paano niya nasabi yon ng ganoon kasimple? Para bang walang halaga ang lahat ng ginawa ko para sa kanya? Ang bawat sandali, bawat sakripisyo, lahat iyon ay parang naglahong bula. Sino? Tanong ko. Halos pabulong. Hindi ko alam kung gusto kong malaman, pero kailangan ko. Tahimik siya, pero hindi niya kayang itago ang galaw ng kanyang mga kamay na tila kinakabahan. Siya, si Julia. Julia. Ang pangalan na yon ay parang kidlat na tumama sa akin. Kilala ko siya. Kaibigan ko siya. Isa siya sa mga taong tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang kami ni Adrian. Kung saan-saan kami nagpunta, kasama namin si Julia. Tinulungan niya akong maghanap ng regalo para sa birthday ni Adrian. Siya ang kausap ko tuwing nag-aalala ako kung paano ko mapapasaya si Adrian. Siya ang taong pinagkatiwalaan ko. Paano mo nagawa to sa akin? Tanong ko, halos hindi kayang magsalita. Ang sakit ay tila bumalot sa bawat bahagi ng katawan ko. Hindi ko na alam kung paano huminga. Hindi ko sinadya, hindi ko ginusto. Pero nangyari na at hindi ko na kayang itago pa. Sagot niya. Pilit na tinatago ang guilt sa kanyang mukha. Tumayo ako. Pero hindi ko alam kung saan pupunta. Gusto kong magalit. Gusto kong sigawan siya. Gusto kong sabihin na wala siyang karapatang gawin ito sa akin. Pero sa kabila ng lahat, ang mas matindi ay ang pakiramdam ng kawalan. Ang kawalan ng lugar, ng halaga, ng sarili. Tapos na ba? Tanong ko, diretso, hindi ko na kayang magpaligoy-ligoy pa. Tumango siya, dahan-dahan. Oo, hindi ko kayang ipilit pa. Hindi kita kayang lokohin. Hindi ko na alam kung paano ko napigilan ang sarili kong umiyak ng gabing iyon. Tumalikod ako, nilisan ng parke, pero bawat hakbang ko ay tila isang malalim na hukay sa puso ko. Pag-uwi ko, sinubukan kong magpakatatag, pero habang nakatingin ako sa mga larawan namin ni Adrian sa dingding, habang hawak ko ang singsing na binigay niya, unti-unti akong bumigay. Lahat ng bagay na binigay ko sa kanya, oras, pagmamahal, tiwala. Lahat ng yon ay parang wala ng halaga. Pero ang hindi niya alam, may isang bagay akong natutunan ng gabing iyon. Hindi lahat ng binibigay mo ay kayang tumbasan ng pagmamahal. Hindi lahat ng sakripisyo ay nagbubunga ng kasiyahan. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mga gamit niya na naiwan sa bahay ko, may napansin akong envelope na nasa ilalim ng kanyang coat. Binuksan ko ito nang walang pag-aalinlangan. At ang laman nito ay isang invitation card. Wedding invitation.
At ang pangalan ng bride, Julia. Biglang tumigil ang mundo ko. Ang petsa ng kasalan? 1 linggo mula ngayon. Sa araw na yon, parang bumalik ang bigat ng lahat ng alaala. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Suot ang bestidang puti na matagal ko nang iniipon para mabili. Hindi ito ang tipo ng damit na pangkasal, pero sa mata ko, simbolo ito ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Habang iniayos ko ang tela sa balikat ko, ramdam ko ang bigat ng bawat sinulid nito. Parang bigat ng mga pangakong hindi natupad. Magdaraos siya ng kasal sa araw na yon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang dumalo. Siguro, parte ng sarili ko ang umaasa na magbabago ang isip niya, na sa huling sandali, babalikan niya ako, yayakapin, at sasabihin sa lahat na mali ang desisyon niya. Ngunit alam ko rin na ang pag-asang yon ay parang ulap, maganda sa paningin, pero walang laman. Pagdating ko sa simbahan, bumungad sa akin ang mga bulaklak na nakahilera sa gilid ng aisle. Kulay puti, perpekto, masyadong maayos. Napatingin ako sa mga tao. Ang bawat isa'y masaya, nag-uusap, nagbibiruan. Tila wala akong puwang sa kasiyahan ng araw na yon. Tumayo ako sa likuran. Pilit na nagpapanggap na isa lamang akong ordinaryong bisita. Pero sa loob, ang damdamin ko'y kumikirot. Pilit na binabalikan ang lahat ng mga alaala namin. Naalala ko ang unang beses na sinabi niyang ako ang gusto niyang makasama habang buhay. Kasama kami noon sa ilalim ng mga bituin, hawak ang mga kamay ng isa't isa. Hindi kita bibitawan, ano man ang mangyari, sabi niya, at naniwala ako. Kahit na parang imposible, kahit na alam kong marami kaming kailangang harapin, naniwala akong kaya naming lampasan ng lahat, pero hindi niya ako pinili. Pinili niya ang iba, ang babaeng hindi kailanman naghintay para sa kanya, hindi kailanman nagtiis, hindi kailanman nagbigay ng lahat ng mayroon siya. Habang nagsisimula ang seremonya, naririnig ko ang tunog ng mga biolin. Napatingin ako sa altar at nakita ko siya, ang lalaking minsan kong tinawag na mundo ko. Suot niya ang kanyang tuksedo at sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang pagguho ng lahat ng ilusyon ko. Napakaganda niya sa araw na yon, pero hindi para sa akin. Ang bride, siya ang perpektong larawan ng kung ano ang hindi ko. Maganda, matangkad, at sa bawat ngiti niya, parang sinasaksak ako ng katotohanang hindi na ako kailanman magiging sapat. Ang sakit, pero pilit kong nilunok ang lahat ng emosyon. Hindi ko maaring ipakita sa kahit kanino kung gaano ako nagkakawatak-watak sa loob. Nakita ko ang mga mata niya habang tumingin siya sa bride. Hindi ko na kailangang magtanong kung totoo ang pagmamahal niya. Dahil sa ekspresyon pa lamang niya, alam ko nang siya ang babaeng pinangarap niya. Mapait, mapanlinlang. Dahil minsan, ako ang babaeng yon. Nagsimula ang mga panata. Ang bawat salitang binibitawan niya'y tila kutsilyong tumatama sa puso ko. Nang marinig ko siyang magsabi ng, mamahalin kita habang buhay. Hindi ko napigilang balikan ang mga araw na sinabi niya iyon sa akin. Pero ngayon, ibang pangalan ang binabanggit niya. Ibang tao ang kaharap niya. Sinubukan kong huwag umiyak. Pero paano mo ba pipigilan ang isang bagay na natural? Ang mga luhay bumagsak sa pisngi ko, kahit anong pilit kong pigilan. At sa sandaling yon, gusto kong tumayo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ako nasaktan. Pero hindi ko ginawa. Nanatili akong tahimik, isang aninong nakatayo sa likuran. Matapos ang seremonya, dumiretso ako sa reception. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na manatili. Nakaupo ako sa isang sulok, tinutukan ko ang mesa kung saan sila nakaupo. Magkatabi, magkahawak ang kamay. Ang bawat tawanan nila'y parang patalim na gumuguhit sa akin. Pwede ba kitang makausap? Isang pamilyar na boses ang bumulong sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko siya, ang lalaking mahal ko, ang bagong kasal. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang puso ko'y nagtataka,
Pero ang isip ko'y nagbabanta na huwag nang umasa. Tumayo ako, iniwan ang mesa, at sumunod sa kanya sa isang tahimik na sulok. Ang mga tao'y abala sa kasiyahan, walang nakapansin na lumayo kami. "Bakit ka dumalo?" Tanong niya. Halatang may pag-aalala sa tono niya, pero hindi ko alam kung para sa akin ba yon o para sa sarili niya. Ang tanong ko, sagot ko, pilit na nilalabanan ng panginginig ng boses ko, "Bakit mo ako tinawag?" Huminga siya ng malalim at may kung anong lungkot sa mga mata niya. "Gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi kita nakakalimutan, kahit kailan." Para akong sinampal. Ang mga salitang yon ay parang basag na salamin. Maganda pero masakit hawakan. "Kung ganon," sagot ko, "bakit hindi ako ang pinili mo?" Hindi siya sumagot agad. Humakbang siya palapit at sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. "Mahal kita," sabi niya sa wakas, "pero hindi ikaw ang kailangan ko." Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Ang lungkot, ang sakit, ang galit. Lahat ng damdamin ay naghalo sa loob ko. Gusto ko siyang sampalin, gusto ko siyang sigawan. Pero ang ginawa ko lang ay ngumiti. Isang mapait na ngiti na puno ng lahat ng emosyon na hindi ko kayang ipahayag. "Mahal kita," ulit niya. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Tumalikod ako at iniwan siya roon. Habang nilalakad ko ang pintuan palabas, narinig ko ang tunog ng mga halakhak mula sa reception. Ang musika, ang saya. Pero para sa akin, ang mundo'y tahimik, puno ng kawalan. Ngunit bago ako makalabas, may tumigil sa akin. Isang kamay ang humawak sa braso ko. Napalingon ako at nakita ko siya. Hindi ang lalaking mahal ko, kundi ang bride. Ang babaeng pinili niya. "Mahal ka niya," sabi niya, halos pabulong. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko natutunan ko na kung paano maging matatag. Akala ko, sa lahat ng sakit na iniwan niya, wala nang puwang para sa bagong sugat. Pero mali ako. Sa bawat paghinga ko, sa bawat pagmulat ng mata, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kawalan. Parang isang sugat na ayaw maghilom. Kahit ilang beses kong piliting takpan. Nagsimula ang araw na yon na parang normal. Sa totoo lang, sinubukan kong gawing masaya. Nagpatugtog ako ng musika habang nag-aayos ng bahay. Nilinis ko ang bawat sulok na parang kailangang mawala ang bahid ng nakaraan. Pero may mga alaala talagang hindi basta-basta nawawala. Ang bawat palapag ng sala, ang bawat upuan sa kusina, pati ang amoy ng kurtina. Lahat sila may kwento ng kung paano kami nagkasama, kung paano ako nagmahal ng buo, at kung paano niya ako iniwan ng walang babala. Hindi ko alam kung bakit napunta ang mga mata ko sa laptop na nasa mesa. Matagal ko na yung nilalayuan. Sa totoo lang, parang hindi ko kayang buksan ito dahil takot akong makakita ng mga lumang larawan namin o mga email na puno ng pangako. Pero napakabigat ng tukso. Parang may naguudyok sa akin na gawin niyon. Kaya sa wakas, binuksan ko. Nagulat ako nang makita ang isang notification, isang email mula sa kanya. Hindi maaaring bulong ko sa sarili. Umaasang mali ang nakikita ko. Pero totoo, nandyan ang pangalan niya at nakasulat sa subject line, "Salamat sa lahat." Ang mga daliri ko nanginginig habang binubuksan ang mensahe. Ang mga mata ko nagbabasa, pero ang puso ko bumabagal sa bawat salita. Alam kong matagal kang nasaktan dahil sa desisyon ko. Alam kong binigay mo ang lahat, pero ikaw rin ang nagturo sa akin kung ano ang totoong pagmamahal. Hindi ko makakalimutan ang mga sakripisyo mo. Kaya lang, minsan kailangan nating tanggapin na ang tama para sa atin ay hindi palaging tama para sa iba. Ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko, pero gusto ko lang masabi na masaya na ako. Sana masaya ka rin. Masaya? Anong klasing tao ang magpapadala ng ganitong mensahe? Parang isang sugat na tinusok pa ng kutsilyo. Ang mga luha ko naguunahan.
Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o awa para sa sarili ko. Pero bago ko pa masarado ang email, may attachment, isang larawan. Napansin ko agad ang mga mata niya. Kilala ko ang mga matang yon. Ang mga matang minsang tumitig sa akin na puno ng pagmamahal. Pero ngayon, iba na ang tinutukan ng tingin niya. Sa larawan, hawak niya ang kamay ng isang babae. Nakaputing bestida ang babae at may suot siyang bulaklak na korona. Ang kanilang mga ngiti, punong-puno ng saya. Sa likod nila, isang simbahan. Hindi ko na kailangang magtanong. Kasalan nila iyon. Gusto kong sumigaw, pero walang tunog na lumabas sa bibig ko. Gusto kong itapon ang laptop, pero nanatili akong nakaupo, parang nakapako. Ang mundo ko, na matagal ko nang pilit binubuo, muling gumuho. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatiling nakatingin sa larawan. Parang lahat ng oras tumigil. Ang mga luha ko, walang tigil. Pero ang puso ko parang tumanggi ng tumibok. Nang biglang may kumatok sa pinto. Akala ko, isa sa mga kapitbahay. Pero nang buksan ko, tumigil ang lahat. Si Claire, ang matalik kong kaibigan, nakatayo sa harap ko. May dala siyang isang maliit na kahon at ang mukha niya punong-puno ng kaba. Hindi ko alam kung bakit nagmamadali siyang pumasok, pero agad niyang isinara ang pinto. May kailangan kang malaman, sabi niya, halos pabulong. Ano? Tanong ko. Pero halata sa boses ko ang pagod at sakit. Tumitig siya sa akin at parang pinipili niya ang tamang mga salita. Sa wakas, inilapag niya ang kahon sa mesa. Binuksan niya yon at mula sa loob, inilabas ang isang envelope. Hindi ko alam kung anong meron doon, pero ang puso ko muling bumilis ang tibok. Ibinigay niya yon sa akin at nang buksan ko, bumungad ang isang papel na may nakatatak na pangalan ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, pero ang mga mata ko hindi maialis sa dokumento. Kasal certificate. Hindi ko alam kung paano ko naproseso ang mga sumunod na sinabi ni Claire, pero ang narinig ko lang ay, hindi lahat ng bagay sa larawan ay totoo. Hindi sila ang totoong ikinasal. Ikaw ang dapat na nandoon. Pagkatapos ng ilang linggo ng hindi pag-uusap, biglang tumawag si Marco. Hindi ko alam kung bakit, pero ang puso ko parang may sariling buhay. Tumibok ng mabilis, nang may halong takot at pag-asa. Pagkarinig ko ng boses niya sa kabilang linya, bumalik lahat ng damdamin na pilit kong nililibing. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya, at parang wala akong lakas para tanggihan. Nagkita kami sa paborito naming kainan. Iyong lugar kung saan madalas naming pag-usapan ang mga pangarap niya, mga plano ko, at ang mga pangako naming para sa isa't isa. Puno ang paligid, pero sa loob ko, parang kami lang ang naroon. Ako at ang lalaking minahal ko ng buong buo. Kahit pa alam kong hindi niya kayang ibalik ang parehas na pagmamahal. Tahimik siyang nakaupo sa harap ko. May hawak na baso ng kape na hindi niya iniinom. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. May gusto akong sabihin. Bulong niya. Halos hindi ko marinig dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Pinigilan ko ang sarili kong magtanong. Pinilit kong maging kalmado. Kahit ang damdamin ko'y parang naglalaban-laban sa loob. Ikakasal na ako, sabi niya, at parang may malaking bato na bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Ang mga salitang yon, ang sakit nila, parang mga kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Pero ang mas masakit, ang mata niya. Hindi niya ako kayang tingnan habang sinasabi ang mga salita. Alam niyang masasaktan ako. Alam niyang hindi ito ang inaasahan ko. Sinubukan kong ngumiti, pero hindi ko kaya. Sino? Tanong ko, kahit alam kong hindi ko gusto ang sagot. At doon niya sinabi ang pangalan ng babaeng yon. Si Camille. Ang Camille na minsan kong nakita sa mga larawan niya. Ang Camille na ilang beses niyang binanggit, pero hindi ko binigyan ng pansin. Masaya ako para sa'yo, sabi ko. Kahit alam kong kasinungalingan yon. Ang totoo, gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin siya kung bakit hindi ako ang pinili niya.
Hindi ba sapat ang lahat ng ginawa ko? Hindi ba sapat ang mga sakripisyo ko, ang pagmamahal ko, ang pag-aalaga ko? Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipakita sa kanya kung gaano ako kahina. Nakatingin lang siya sa mesa, parang may sarili siyang laban na hindi niya masabi. Alam kong nasaktan kita, sabi niya, pero hindi ko alam kung yun ba'y paumanhin o simpleng obserbasyon. Hindi ako sumagot. Ano pa bang sasabihin ko? Wala namang silbi ang lahat ng ito. Ang desisyon niya ay ginawa na at wala akong lugar sa mundo niya ngayon. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya, at iniwan niya iyon sa mesa bago tumayo. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin. Pero nang umalis siya, binuksan ko ang kahon. Isang pares ng hikaw. Iyong hikaw na minsan kong sinabi sa kanya na gusto ko, pero hindi ko binili dahil masyadong mahal. Parang laso ng kahon na yon. Isinara ko ito ng mabilis. Hindi ko alam kung bakit binigay niya yon sa akin. Paalam? Awa? Pag-alala? Pero ang alam ko, ang bawat bahagi ng buhay ko na konektado sa kanya, isa-isa nang nawawala. At ako, naiwan sa kawalan. Sa mga sumunod na araw, pilit kong inilibing ang sakit. Pinuno ko ang oras ko ng trabaho, ng pag-aalaga sa sarili, ng paglimot. Pero kahit saan ako magpunta, parang multo si Marco. Ang bawat tawanan sa paligid, ang bawat tunog ng musika, ang bawat piraso ng alaala, lahat sila may bakas niya. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal niya. Hindi ako imbitado syempre, pero may bahagi sa akin na gustong makita siya. Kahit sa malayo. Sa sakit, sa galit, sa panghihinayang, gusto kong makita kung paano siya ngumiti sa iba. Kaya nagpunta ako sa simbahan, hindi para magpakita, kundi para magtago. Nasa labas ako, nakatayo sa gilid, habang ang kampana ng simbahan ay nag-aanunsyo ng kanilang unyon. At doon ko siya nakita. Si Marco, nakatayo sa harap ng altar, suot ang kanyang itim na suit, mukhang masaya. Parang wala siyang iniisip, kundi ang babaeng nasa harap niya. Si Camille, maganda sa kanyang puting damit, nakangiti. Hawak ang kamay ni Marco. Ang tingin nila sa isa't isa, parang buong mundo nila ay umiikot sa pagitan nila. Walang lugar para sa akin. Parang hindi ko kayang tumayo. Ang mga tuhod ko'y nanghina, ang puso ko'y parang sasabog. Pero bago ako umalis, napansin ko ang isang bagay na bumago sa lahat. Ang hikaw ni Camille. Ang hikaw na suot niya, kaparehas ng hikaw na binigay ni Marco sa akin. Ang disenyo, ang kulay, ang bawat detalye, parehas na parehas. Napahawak ako sa dibdib ko. Biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ng lahat. Ang hikaw, hindi lang ito basta regalo. Hindi lang ito basta alaala. Isa itong mensahe, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bakit parehas? Bakit ganito? Habang naglalakad ako palayo sa simbahan, parang may bumubulong sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Pero anong ibig sabihin nito? Bakit hindi siya kayang magpaalam ng tuluyan? Ang gabi tahimik, ngunit parang may bumubulong sa hangin. Tila isang paalala na ang bawat hakbang ko ay patungo sa mas masakit na katotohanan. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang kamay ko'y mahigpit na nakakapit sa isang litrato. Litrato naming dalawa. Ako, nakangiti. Siya, nakatingin sa akin na parang ako ang tanging babae sa mundo. Pero ngayon, alam ko na kung paano niya ako tinitingnan noon. Isang ilusyon lang pala. Isang larawang gawa ng pagmamahal ko, hindi ng kanya. Ang telepono sa tabi ko'y nag-vibrate. Isang mensahe mula sa kaibigan kong si Lila. Siam, nakita mo na ba ang mga post nila? Ang dami nang nagko-comment sa engagement party nila kagabi. Ang ganda ng singsing, parang ang mahal. Okay ka lang ba? Pinikit ko ang mga mata ko, pilit kinakalma ang sarili. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita ang mga litrato ng kasiyahan nila, o ang malaman na ang singsing na yon ay pinili niya para sa kanya, hindi para sa akin.
Bigla kong naalala ang gabing nagpunta kami sa tindahan ng alahas. 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang. Pinagmamasdan ko ang bawat singsing. May mga diamante, may mga simpleng disenyo, pero lahat magaganda. Tumawa siya noon, hinawakan ang kamay ko at sinabi, "Kapag dumating na ang araw, pipili tayo ng pinakamaganda para sa'yo." Akala ko noon, sigurado na. Akala ko noon, hindi na kailangang magtanong pa. Pero ngayon, ang singsing na yon, ang pinakamaganda, ang pinakamahal, ay nasa daliri ng ibang babae. Tumayo ako. Naglakad papunta sa bintana. Ang buwan ay bilog na bilog, pero ang ilaw nito'y malamlam. Parang pinipilit magkubli sa dilim. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal na hindi niya naibalik. Ito'y tungkol sa lahat ng bagay na ibinigay ko sa kanya. Oras, pangarap, tiwala. Binigay ko ang sarili ko, buo. At ano ang nakuha ko? Paalam. Walang paliwanag, walang pasabi. Ang tanging naiwan sa akin ay ang mga tanong na hindi ko masagot. Naalala ko ang huling beses na nag-usap kami. Umuulan noon, at ang bawat patak ng ulan ay tila martilyo sa puso ko. "Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo," sabi niya. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Pero alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Ramdam ko na bago pa siya magsalita. May iba na ako. Tuluyang lumabas ang mga salitang yon at ang mundo ko'y gumuho. Ang ulan sa labas ay bumilis. Parang nakikiramay sa sakit ko. Pero siya'y tumalikod lamang. Iniwan ako sa gitna ng bagyo. Bumalik ang tingin ko sa litrato sa kamay ko. Ang mga mata niya sa larawan ay puno ng buhay. Puno ng pangako. Mga pangakong hindi niya tinupad. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong sumigaw. "Bakit? Ano ang kulang sa akin? Bakit siya ang pinili mo, hindi ako?" Apongdo. Pero alam kong walang sagot na maibibigay niya. Ang sagot ay nasa kanya lamang at hindi niya kailanman ibabahagi sa akin. Narinig ko ang mga hakbang ng nanay ko sa labas ng kwarto. Alam kong gusto niyang kumustahin ako, pero hindi ko kayang harapin siya ngayon. Hindi ko kayang sabihin sa kanya kung gaano kabigat ang nararamdaman ko. Ang matagal kong pangarap na makasama siya, ang mga plano ko para sa amin, lahat iyon ay parang bula. Naglaho ng hindi ko namamalayan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay ko nang wala siya. Pero alam kong kailangan kong simulan. Kahit masakit, kahit mahirap, ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi na sapat para magpatuloy pa. Hindi ko na kayang ipaglaban ang isang taong hindi naman kailanman lumaban para sa akin. Pumasok ako sa banyo. Hinubad ang kwintas na regalo niya sa akin noong 3 taon namin bilang magkasintahan. Ang kwintas na yon, simbolo ng pagmamahal namin, ay parang lason ngayon sa liig ko. Hinulog ko ito sa lababo at narinig ko ang tunog nito nang tumama sa metal. Isang tunog na parang nagmamarka ng pagtatapos. Pero bago ko pa man maisara ang ilaw, may narinig akong tunog mula sa labas. Isang kotse. Sino ang darating ng ganitong oras? Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang puso ko'y mabilis ang tibok. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya. Si Lila, nakatayo sa harap. Hawak ang isang papel na tila galing sa isang sulat. Ang mukha niya'y naguguluhan, pero ang mga mata niya'y puno ng awa. "May kailangan kang makita," sabi niya, sabay abot ng papel. Hindi ko alam kung anong nasa sulat, pero naramdaman ko na agad ang kilabot sa balikat ko. Binuksan ko ang papel, at ang unang linya'y nagpatigil sa mundo ko. "Gitambong busy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero may bagay akong ginawa na hindi ko na kayang itago pa." Usay, bahiti ka. Ang sulat ay mula sa kanya, mula sa taong iniwan ako. Pero ang huling bahagi ang nagpalubog sa akin sa mas malalim na sakit. Alam? Hindi niya alam ang lahat ng ginawa ko para sa atin at kailanman hindi niya malalaman. Pero ikaw ang tunay kong mahal.
Ang papel ay nalaglag mula sa kamay ko. Ang mga mata ko'y hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Paano niya nasabi ang mga salitang yon matapos ang lahat ng ginawa niya? Ang pakiramdam ko'y parang nasa gitna ako ng isang labirinto, walang daan palabas. At ang sagot sa lahat ng tanong ko'y nasa harapan ko, ngunit hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naisip kong baka may pag-asa pa. Sinabi ko sa sarili ko na hindi pa huli ang lahat, na kahit paulit-ulit akong nasasaktan, may puwang pa rin ang pagmamahal na itinanim ko sa puso niya. Minsan iniisip ko, baka hindi lang niya nakikita. Baka kailangan ko lang maghintay ng kaunti pa, magsakripisyo ng kaunti pa. Hindi ba't ganoon naman ang tunay na pagmamahal? Ang hindi sumusuko, kahit pa napapaso na sa bawat hawak. Ngunit noong araw na yon, tila binasag ng realidad ang lahat ng ilusyon ko. Naalala ko ang text niya noong umaga. Maikli lang. Magkita tayo mamaya. May kailangan akong sabihin. Kahit paano, may kaba sa dibdib ko. Iba ang tono. Hindi ko alam kung mabuti o masama. Pero kinikilig pa rin ako kahit papaano. Siguro, ito na ang araw. Siguro, ito na ang proposal na matagal kong hinihintay. Ang araw na magiging kami na rin sa wakas. Hindi na lang sa pangarap, kundi sa totoong buhay. Nag-ayos ako ng mabuti. Napili kong isuot ang bestida na gusto niya, iyong kulay asul na sinabi niyang bagay na bagay sa akin noong huling dinner date namin. Naglagay ako ng pulbos, konting lipstick, at inayos ang buhok ko para bumagay sa simpleng makeup. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang haba ng oras habang hinihintay ko ang gabi. Pagdating sa restaurant, nakita ko siya kaagad. Nasa sulok, nakayuko habang may hawak na baso ng alak. Para siyang malalim ang iniisip. Lumapit ako, ngumiti, at tinawag siya. Andre, sabi ko, bahagyang nanginginig ang boses. Lumingon siya, ngumiti ng bahagya, pero may kung anong kakaibang lungkot sa mga mata niya. Salamat sa pagpunta, sabi niya habang tinutulungan akong umupo. Anong meron? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng kaba sa dibdib. May gusto akong sabihin. Sagot niya. Tumingin siya ng diretso sa akin, at ang bigat ng tingin niya ay tila nagpapalubog sa akin sa upuan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong natakot. Huwag kang mag-alala, dagdag niya, pero hindi naman nawala ang takot ko. Alam kong matagal ka nang naghihintay, at alam ko rin kung gaano mo ako kamahal. Napalunok ako. Nararamdaman ko na ang panginginig ng mga daliri ko sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, pero parang may kung anong bumubulong sa akin na hindi ito ang inaasahan ko. Andre, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tanong ko, halos pabulong. Huminga siya ng malalim. May mahal akong iba. Parang tumigil ang mundo sa sinabi niyang iyon. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong tumayo at umalis. Pero nanatili ako sa upuan, nakatingin sa kanya, naghihintay ng paliwanag. Matagal ko nang iniisip ito, sabi niya. Ayokong patuloy na magbigay ng maling pag-asa. Hindi ko sinasadyang saktan ka, pero hindi ko kayang ipilit ang nararamdaman ko. Pero mahal kita, sagot ko. Halos hindi naririnig ang sarili kong boses. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Lahat ng ginawa ko, lahat ng binigay ko, hindi ba sapat iyon? Napatingin siya sa sahig, tila nahihiya. Hindi ito tungkol sa pagiging sapat o kulang. Hindi kita ginusto na saktan. Pero hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Parang biglang bumagsak ang langit sa sinabi niyang yon. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sakripisyo, nawala na ng parang bula. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, pero parang may narinig akong sarili kong pagtawa. Hindi iyon saya. Halos baliw na pagtawa. Sinong mahal mo? Tanong ko, diretso, nang walang emosyon. Sino? Sabihin mo sa akin. Napatingin siya sa akin, tila nag-aalangan. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataong umatras. Sabihin mo, Andre. Sabihin mo ngayon. Si Bianca, sagot niya, halos pabulong.
Pero sapat na yon para marinig ko. Si Bianca, ang matalik kong kaibigan, ang babaeng pinagkakatiwalaan ko, ang babaeng palaging sabi sa akin ay, bagay na bagay kayo. Parang may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi ko alam kung galit, sakit o pareho. Pero ang naisip ko lang ay kung paano niya nagawang lokohin ako. Kung paano niya nagawang lokohin kami. Huwag kang magalit sa kanya, sabi ni Andre. Pero hindi ko na siya naririnig. Tumayo ako. Hindi ko alam kung paano. Naglakad palabas ng restaurant, hindi ko alam kung saan pupunta. Pero nang nasa labas na ako, may nakita akong pamilyar na mukha. Si Bianca. Nandoon siya, nakangiti. Parang hinihintay si Andre. At nang makita niya ako, biglang naglaho ang ngiti sa mukha niya. Napatingin siya sa akin, tila natatakot. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit ako sa kanya. Alam mo ba? Tanong ko, diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya sumagot. Nanginginig ang mga labi niya, pero nanatili siyang tahimik. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong ngumiti. Isang ngiti na hindi ko alam kung saan nanggaling. At bago pa niya ako mapigilan, tinalikuran ko siya at naglakad palayo. At habang naglalakad ako, nararamdaman ko ang malamig na hangin sa balat ko. Pero hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung paano. Ang bigat sa dibdib ko ay tila unti-unting nawala.